Bilib po talaga ako sa kakapalan at katigasan ng mukha ng mga DDS na ito sa pagpapakalat po nila ng fake news. Ito po kasing si Grisette Loreto Chu, aka Kifi Chu, na isang hardcore DDS na humagulhol ngumalngal po sa Quadcom dahil nasabon po dahil sa pagpapakalat ng fake news ay hindi pa rin po tumitigil sa pag-share ng fake news. This time, ang kanya naman pong target ay si former Senator Antonio Trillanes. So, kung matatandaan nyo po, ayan po'y humagulhol, umiyak, nag-sorry, nag-public apology po sa Quadcom dahil nga po nabuking siya at umamin siya na nagkakalat siya ng fake news. Ngayon, eto, dumali na naman mga kababayan, nagkalat na naman po ng fake news. I-share po niya, in-amplify po niya yung post ng isang page na ito, nakitang-kita naman at evident na Maka Duterte, na nagpapakita po ng report ni Erwin Tulfo. Hindi pa po senator si Erwin Tulfo dito, patungkol po sa mga di umano'y foreign bank account po ni Senator Trillanes. Na inamin naman po, eventually inamin po ni Duterte na inimbento lamang niya. Inamin po ni Duterte na nagsinungaling siya patungkol po sa mga foreign bank account ni Trillanes. Ibabalik ko lang po kayo dun sa pangyayaring iyon mga kababayan. Dahil talagang kung hindi po natin ito i-oppose at lalabanan, talaga pong mga maling tao ang maluluklok dahil sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng mga taong ito. Nito nila Grisette Loreto Chu or Kifi Chu mga kababayan. So kung matatandaan nyo, noon si Duterte po ay nagsabi na may mga foreign bank account daw po si Trillanes. Kaya ang daming taong nagalit kay Trillanes noon eh. I'm sure ilan sa inyo or kayo mga nanonood sa akin ay galit na galit kay Trillanes noon dahil naniwala kayo kay Duterte na may mga foreign bank account nga po si Trillanes. So yun po yung pinakalat na kasinungalingan ni Duterte. Ngayon, ang ginawa po ni Trillanes, pumunta po siya sa Singapore kasi sinasabi ni Duterte, sa Singapore daw po yung foreign bank account at foreign government daw po ang nagbigay kay Duterte ng mga foreign bank accounts na yun ni Trillanes. So, ang ginawa ni Trillanes, pumunta siya sa Singapore, nagdala siya ng media, at pinatunayan niya na non-existing ang mga bank accounts na iyon. So, kasinungalingan po, napatunayan po ni Trillanes yan. Ipapakita ko po yung mga proof ng mga balitang iyon. Eventually, ito pong si Duterte ay umamin sa show ni Erwin Tulfo na kasinungalingan lamang po yung sinabi niya patungkol sa mga foreign bank accounts ni Trillanes. Inimbento daw po niya yun. And sabi niya, ilalabas daw po niya yung mga totoo, pero never pong nangyari. Nakulong na siya at lahat sa The Hague, hindi naman niya nilabas yung mga totoong foreign bank account ni Trillanes because there's no such thing. Paninira nga lang po. So yung inamin po ni Duterte kay Erwin Tulfo na nag-imbento lang siya ng mga foreign bank accounts ni Trillanes, kahit nga po si Erwin Tulfo hindi makapaniwala dahil binatikos po niya si Trillanes noon eh. Kasi nungalingan pala yung pinanawalaan nila. Yan, sila mga kauson. No? So, yun po. Eventually, nag-die down po yung issue niya dahil hindi nga po totoo at pinatunayan po ni Trillanes. Pumirma siya ng waiver para patunayan na wala siyang tinatago. Pumirma siya ng waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account dito sa Pilipinas. At pumunta siya sa Singapore, nagdala ng media para patunayan na wala siyang foreign bank accounts. And eventually, inamin po ni Duterte na kasinungalingan lang niya yun. Ngayon, nawala na yung issue na yan. Ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, ibinabalik nila mga kababayan dahil alam nila na may mapapaniwala silang kapwa nila DDS, may malilin lang sila. Yan po yung style nila. Yan yung paraan nila para manalo. Para makakuha ng simpatya at awa. Manira ng mga totoong matitinong leader. Kaya po ang naluluklok yung mga masasama, mga sinungaling, mga bad politicians po ang naluluklok dahil sa paninira ng mga ito. Inamin na po ni Duterte na paninira lang niya yun, kasinungalingan yun at inimbento lamang niya yung bank account na yun ni Trillanes na sinasabi niyang foreign bank accounts. At nawala na po yung issue yun. Pero binabalik po nito nila Grisette Loreto Chu na humagulhol po sa Quadcom dahil nasabon sa pagpapakalat ng fake news. Naturingan po, ang alam ko kasi umaamin ito or sinasabi niya na journalist siya eh. Writer siya eh. Si Grisette Loreto Chu or KP Chu, sabi niya journalist siya kung hindi ako nagkakamali. Ganyan po ang journalist sa kanila. Yan palang journalist, no? Hindi nagfa-fact check, hindi bine-verify information, at isinashare ito, and at the same time, nag-i-insinuate. Basahin niyo po yung sinabi niya. Non-verbatim, sa pagkakaalala ko, ayan, ipa-flash ko po dyan, sinabi niya na, baka mas mayaman na raw po si Trillanes ngayon. Nasa comment section po yan, nung kanyang isinare na post.
At ang dami pong na nagagalit na naman kay Trillanes ngayon at ang dami pong napaniwala na naman nila. Matagal na po yan. Yan po yung inamin na ni Duterte na kasinungalingan niya, inimbento lang niya yung bank accounts ni Trillanes. At pinatunayan ni Trillanes na totoong imbento nga, kasinungalingan. Wala na ba kayong ibang style or ibang paraan mga DDS para manalo kundi manloko, manlinlang at magkalat ng kasinungalingan? Bakit nyo ito ginagawa? Dahil malapit na ang impeachment ni Sara Duterte sa February. Kaya ang ginagawa nyo na lang manira ng manira. Kaso puro paninira kayo pagkakalat ng kasinungalingan, hindi nyo naman masampahan ng kaso si Trillanes. On the other hand, si Trillanes, sinasampahan isa-isa ng kaso ang mga puon nyo, ang mga idol nyo, sa DOJ, sa Ombudsman, and if I'm not mistaken sa Sandigang Bayan, at pinakulong sa ICC, yung pinaka-leader nyo. Pero si Trillanes hindi nyo magalaw kasi nga puro kasinungalingan at paninira lamang ang panlaban nyo sa kanya. Walang katotohanan. Pero si Trillanes nagsasampa ng kaso at may resulta. May maaaresto, may naaresto na at nakakulong, at may mga susunod pa. Kasi si Trillanes nakabase sa katotohanan, ebidensya at totoong mga testimonya. May witness, may ebidensya, katotohanan. Pero kayong mga DDS kayo, old fake news, old invented issue, ibinabalik nyo para lamang manlinlang at magkalat ng kasinungalingan para lamang siraan si Trillanes. Kahit recycled lies, recycled invented news, recycled fake news, ginagamit nyo ulit dahil desperado na kayo, wala kayong magawa kay Trillanes. Mga kababayan, sa tingin ko, takot sila na makabalik si Trillanes sa national position sa 2028 dahil kita naman natin kahit wala pong posisyon si Trillanes, nakakapagpakulong siya ng mga bad politicians. Binabanatan niya, walang posisyon yan ha. Paano pa kaya pag nagka-posisyon? Yon ang tingin ko dyan. Natatakot silang makabalik si Trillanes dahil alam nila kung anong kayang gawin ni Trillanes. Walang posisyon pero nakita nila kung anong kayang gawin ni Trillanes. What more kapag nagkaroon ulit yan ng posisyon sa national, mga kababayan. Kaya ito, si Kifi Chu, Crisette Loretta Chu, mahiya ka naman, ang tigas ng mukha mo. Hindi ka ba nahiya nung humagulhol ka at umiyak ka sa Quadcom dahil nasabon ka at umaming ka na nagkakalat ka ng fake news? Nag-apologize ka pa noon, public apology. Tapos ngayon ginagawa mo ulit, nagsishare ka ulit. Nagsishare ka ulit ng kasinungalingan. Alam ko na alam mo na umami na si Duterte na invented yan. Pero mas pinili mo pa rin i-share, mas pinili mo pa rin mag-insinuate sa comment section, mas pinili mo pa rin subukang linlangin at marami nga kayong nalilinlang at napapaniwala na naman ng recycled na kasinungalingan nyo na ginawa ng puon nyo, ng idol nyo na nakakulong na ngayon. Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nadadala? Hindi nyo ba nare-realize na nakakarma kayo sa mga pinagagagawa nyo? Paninira kayo ng paninira kay PBBM, kay Trillanes, kay Dilima, kay Mayor Leni Robredo at kung kani-kanino pang sinisiraan nyo. Pero ni isa sa mga yun, wala kayong napatunayang totoo ang mga binato nyo. Hindi nyo na ipakulong. Si Senator Dilima lang na ipakulong nyo, ginipit nyo. Kahit inosente, pinatunayan ni Senator Dilima na inosente siya. Puro kayo paninira pero on the other hand, ang ginagawa sa inyo, sa mga puon nyo, kinakasuhan, pinapakulong, at maaaresto. Dahil mga totoo ang pinanggagalingan. Pero kayo, puro kayo paninira at hindi kayo nagbabago. From 2015 up to now, 2016 up to now, puro paninira, puro propaganda, puro pagpapabango, gamit ang kasinungalingan at fake news ang ginagawa nyo. Siguro dahil alam nyo na marami kayong nauuto at nalilinlang kaya hindi kayo tumitigil. Pero hindi rin kami titigil sa pag-pushback at paglaban sa inyo. Dahil mga kababayan, kapag pinabayaan natin ang mga ito, mga maling tao po ang maluluklok sa gobyerno natin. Mga sinungaling, mapanlinlang, tiwali, magnanakaw, at mga ganid na politiko at pumapatay sa mga Pilipino. Kaya nagsasalita po kami. So sana po makapag-comment kayo at ma-share nyo po ang ating video na mas maraming Pilipino ang makapanood ng paliwanag natin dahil ang dami pong nag-share ng shinare niya. Libo-libo po. At marami po, malamang sa malamang, daan-daang libo po ang naniniwala na naman sa old, recycled, fake news, kasinungalingan, imbento na ginawa nila, ginawa ng kanilang idol
na ngayon ay nakarma, nakakulong. Dahil puro kasinungalingan at kasamaan ang nakita po natin sa kanya. So yan mga kababayan, si Trillanes naman po ang target nila ngayon at ang gamit po nila ay kasinungalingan dahil wala po silang maibato laban kay Trillanes na totoo para po si Trillanes ay mapanagot dahil malinis po yung tao. Kaya si Trillanes ang may integrity at credibility na bumangga at lumaban po talaga sa mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya nga po sana, sana tumakbo si Senator Trillanes sa 2028 at manalo nang may kalagyan po ang mga tiwali sindikato sa gobyerno. Nang once and for all, matakot po, At alam niyo na, kagaya nung ginawa nung isa doon sa sementeryo, sa sobrang kahiyan at takot po kay Trillanes. Alam niyo na kung ano nangyari doon, But respeto na lang sa kanya, kaya wag na po nating banggitin ang pangalan niya. Pero ito mga kababayan, minumulat ko po kayo sa estilo, paraan ng mga DDS na ito. Mapanira, mapanlinlang, sinungaling po ang kanilang pamamaraan, para manalo. And naniniwala ko na walang nagtatagumpay dyan. Dadating ang panahon, makakarma kayo, mai-impeach kayo, makukulong kayo. Hindi po pumapayag ang Panginoon na mali at kasamaan ang mamayagpag. Hindi po papayag ang Panginoon na kadiliman at kasamaan ang mamayagpag sa bansang ito. Nananagot na kayo, nakakarma na kayo, nakukulong na kayo, nakakasuhan na kayo, naaaresto na kayo, hindi pa rin kayo natututo, hindi nyo pa rin nare-realize na hindi kayo nagwawagi. So good luck. Yun lang mga kababayan, yun po yung pinaka-purpose ko na imulat kayo sa paraan, sa maduming paraan ng mga ito, mga kababayan. Huwag po tayong maniwala sa kanila. Maraming pong salamat sa panonood.